Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Pelin. Kasalukuyang naninirahan dito sa North Caloocan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, nangyari noong dekada 90. Itong mga panahong ito ay kasalukuyang ipinagbubuntis ko ang panganay kong anak. Alam niyo na, pag mga buntis-buntis na yan, matikaswang. Nalalapit na ang Kapaskuhan nang mag-ayang magbakasyon ng asawa kong si Isaac sa probinsya nila, sa lugar na Mindoro. Matagal na raw kasi siyang hindi nakakauwi sa kanilang probinsya. Kaya naman kinausap niya ako na sana, bago pa man ako manganak ay nakapagbakasyon na kami sa kanilang lugar. Sakto namang may naitabi na akong pera para sa panganganak ko at may sobra pa naman kaming pera nun. Pumayag na ako sa kagustuhan niyang magbakasyon. Isa pa, noon ko pa talaga siya inaayang magbakasyon sa kanilang probinsya. Siya lang ang may ayaw. Kapag tinatanong ko naman siya kung bakit ayaw niya magbakasyon sa kanila, ang palagi niyang sinasagot sa akin noon ay may isang tao daw siyang ayaw makita. Kaya ni minsan ay hindi niya na binalak pang umuwi sa kanila. Tinanong ko siya kung sino ang taong sinasabi niyang iniiwasan niya noon. Hindi niya ako sinasagot sa tanong ko. Sa halip, iniiba niyang paksa ng usapan. Noon ngang bumiyahe na kami pauwi sa probinsya ng asawa ko, ay hindi ko maitago ang sayang nararamdaman. Yun pa lang kasi ang unang pagkakataong magbabakasyon ako sa probinsya ng asawa ko. Kaya hindi ko alam kung ano mararamdaman ko sa oras na makasalamuha ko ng pamilya niya. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong ko sa asawa ko at binalingan siya at pinisilang kamay. Napansin ko kasing siyang tila hindi mapalagay at panay ang pangbuntong hininga niya, na para bang may malalim siyang iniisip noon. Ha? Ayos lang ako. Maiksing tugon niyang nakangiti at sinabihan niya akong umidlip na muna noon. Dahil malayo-layo pa naman umano kami. Sa pagdaan nga ng mahabang oras ay nakarating na kami sa baryo kung saan naninirahan ang pamilya ng asawa ko. Magdahan-dahan ka lang sa pagbaba, mahal ah. Wika niya sa akin at inalalayan niya ako dahil baka madulas sumano ako sa pagbaba ng sasakyan. Matapos maibaba ang lahat ng mga kagamitan, nagsimula na kaming maglakad papasok ng baryo. Habang binabaybay namin ang daanan papunta sa bahay ng mga magulang ni Isaac noon, napapansin kong tila kanina pa may nakasunod sa amin. Nang lingunin ko ang pinanggalingan namin ay nakita kong isang babaeng may mahabang buhok na lagpas sa may puwitan at maganda ang alindog ng katawan. Sa palagay ko rin ay kaidaran ko lang yung babaeng ito. Ngumiti sa akin ang babae. Kaya naman bilang pagbigay galang, nginitian ko rin ito. Teka, sino ba yung niningitian mo dyan? Kunot noong tanong ng asawa ko sabay nilingon niya ang tinitingnan ko. Nakita kong saglit na napatulala si Isaac. Namutla ang mga labi na akala mo panandalian siyang tinakasan ng dugo. Kung hindi pa ako tumikhim at hinawakan ng kamay niya ay hindi pa babalik sa ulirat ang asawa ko noon. Nakauwi ka na pala, Isaac. Kailan ka pa dumating? Malumanay na tanong ng babae at hindi inaalis ang tingin sa asawa ko. Oo. Katunayan yan, kakarating lang namin ngayon. Nag-aalang ang tugon ni Isaac sabay iwas ng tingin sa babae. Muling tumingin sa akin ang babae. Tapos ay tumitig ito sa maumbok kong tiyan. Nga pala, Diana. Si Pelin, asawa ko. Pagpapakilala ni Isaac noon. Ang kaninang magiliw at nakangiting babae ay nakita kong biglang nawala ang mga ngiti sa labi niya.
Matalim na tinitigan niya ako. Partikular na ang tiyan ko nun na para bang hindi niya nagustuhan ang sinabi ng asawa ko. Nag-asawa ka na pala. Kailan pa? Tanong ni Diana at biglang nag-iba ang boses nito. Dahil kung kanina ay malumanay itong nagsalita, ngayon naman ay mahahalata mo sa boses niya ang galit at pagkadismayang nararamdaman. Hindi sumagot ang asawa ko. Muli namang nagtanong si Diana kung ilang linggo umano kaming magbabakasyon. 4 na linggo lang kaming magbabakasyon dito sa atin. Babalik kasi kami kaagad sa Maynila dahil may naiwan akong trabaho doon. Siya nga pala, ikaw. Kamusta ka na? May asawa ka na ba? May anak ka na rin ba? Sunod-sunod na tanong niya sa babae. Wala. Wala pa akong asawa. Wala kasi akong napupuso ang lalaki. Diretsa ang sagot ng babae nun. Habang kinakausap ng asawa ko ang babaeng napag-alaman kong taga-roon lamang din sa baryo nila, hindi ko maiwasang mailang dito. Isa pa, init na init ako sa katawan at nangangatit para bang gusto ko nang hubarin ng damit ko dahil sa kating-katinang tiyan ko nun. Panay rin ang paggalaw ng sanggol sa sinapupunan ko at para bang hindi rin ito mapakali kagaya ko. Medyo tumistansya ako ng bahagya sa asawa ko nun. Hindi ko kasi nakayanan ng nalalanghap kung kakaibang amoy na nagmumula sa babaeng ito. Alam kong kay Diana yun galing, Sir Seth. Dahil sa wala naman akong amoy na nalalanghap simula nung bumiyahe kami ng asawa ko pauwi ng probinsya nila. Imposible rin naman ako. Kabisadong-kabisado ko ng amoy ko at hindi ganun yung kabaho. Kung sakali mang pagpapawisan ako. Noon ngang makadistansya na ako ng bahagya, ay saka pa lamang guminhawa ang pakiramdam ko. Ang kaninang tumatagaktak na pawis ay unti-unting nawala yon. Pambihira. Anong nangyari sa akin kanina't bigla na lang nag-iba ang pakiramdam ko? Tanong ko pa sa isipan ko. Hinayaan ko lang na nag-usap si Diana at ang asawa ko habang naglalakad. Nakita ko namang magiliw ng babae at panay ang pagngiti nito. Samantalang ang asawa ko naman ay parang hindi mapakalit nagmamadaling maglakad. Makaraan ng ilang minuto, saka pa lamang natapos ang kanilang usapan nang tuluyan na kaming nakarating sa bahay ng mga binan ko. Bago kami pumasok ni Isaac sa bakuran ay nilingon ko si Diana. Natanaw ko itong mabilis na naglalakad palayo. Noong mapagbuksan kami ng pintuan ng binan kong babae, ay malapad ang pagkakangiti nito at agarang pinapasok kami. Dapat nagpasabi kayong magbabakasyon kayo ngayon. Hindi sana ipinasundo ko na kayo sa bukana ng baryo. Tingnan nyo nga't napakarami nyong bitbitin. Nakangiting wika ni Nanay Elena. Ayos lang yun, Nay. Biglaan yung pagbakasyon namin ngayon eh. Kaya hindi na ako napagpadala ng sulat sa inyo na magbabakasyon kami dito. Tugon naman ang asawa ko noon. Nang araw na yon ay naging abala ang lahat. Parang bigla tuloy nagkaroon ng kasiyahan dahil sa nagkatay ng 2 manok at pato si Tatay Usting. Ang mga kapatid naman ng asawa kong may mga kanya-kanyang pamilya ay nagsipagpuntahan ang mga ito sa bahay ng binan ko. Nung sumapit ng kinahapunan, habang nagmemeryenda kami ni Nanay Elena, bigla kong naalala ang babaeng kausap ni Isaac kanina. Nabanggit ko sa binan kong babae ang tungkol sa nakausap ng anak niya. Napansin kong biglang kumunot ang noo ni Nanay Elena at nagtanong kung sino ang babaeng tinutukoy ko. Alam ko ba raw ang pangalan nito? Saglit kong inalala kung ano nga ba ang pangalan ng babaeng kausap ni Isaac noon. Nga pala, mahal. Sino nga ulit yung babaeng nakausap mo kanina? Parang ang sama kasi ng timpla sa akin. Sinimangutan ba naman ako nung sabihin mo doon na asawa mo ako?
Tanong ko kay Isaac noon dahil hindi ko natandaan ang pangalan nito. Yun ba? Si Diana yon. Huwag mo nalang pansinin, ganun talaga siya kung makatingin. Medyo may pagkamasungit. Tugon niya. Si Diana? Siya yung nakausap mo? Anong sabi niya sa'yo? Tiningnan niya ba yung tiyan ng asawa mo? Sunod-sunod na tanong ni Nanay Elena kay Isaac at para bang kinakabahan ito. Teka lang po, Nay. Bakit po parang natataranta kayo nang marinig yung pangalan ng babae? Pagtatakang tanong ko. Hindi ko pa pala nasasabi sa inyo na yang si Diana. Usap-usapan dito sa baryo natin na siya yung sumalo sa pagkaaswang ng kanyang ina bago yun namatay. Naku naman talaga mayayari talaga sa akin yung babaeng yun kapag may mangyaring masama sa'yo. Anya pa ng biyanan ko. Sinaway naman ni Isaac ang kanyang ina at sinabihang huwag basta-basta magbibitaw ng salita kung wala namang ebidensya. Mahirap na umanong mambintang at baka mamaya mabarangay pang nanay niya. Ay sus, ikaw talagang bata ka. Alam mo namang noon pa bantog na talagang aswang dito sa atin yung nanay ni Diana. Gumising ka nga sa katotohanan at huwag magbubulag-bulagan. Wika ni Nanay Elena noon. Nay, usap-usapan lang yun ng mga taong walang magawa sa buhay. Wala pa namang nakakapagpatunay na aswang talagang ina ni Diana Huwag niyo na pong patulan yung mga chismisan dyan sa labas ng bahay. Sagot ng asawa ko. Basta. Kung ayaw mong maniwala, nasa sayo na yan. Basta ako at nagsasabi lang at nagpapaalala. Muling ibinaling sa akin ang atensyon ni Nanay Elena. At ako naman ang sinabihan niya mag-iingat at huwag na makikipag-usap doon sa babaeng naninirahan sa tawid sapa. Huwag akong basta-bastang magtitiwala kung pakitaan man ako ng kabutihan ni Diana dahil mapagpanggap umano ang babaeng yon. Sinabihan niya pa akong ihahanap niya raw ako ng mga kangontra na pwede kong isuot at dalhin kung saan-saan dahil baka mamaya ay minamanmanan na pala ako at minarka ng aswang na yon. Tanging pagtango at pagsagot ng oo lamang ang naging tugon ko. Hindi na ako kumontra pa dahil baka mamaya magalit pa sa akin si Nanay Elena. Takot ko lang sa biyenan ko, Sir Seth. Kinagabihan, maaga kaming nagpahinga. Pagod na pagod ako sa biyahe at medyo masakit ang katawan. Siguro dahil sa matagal kaming nakaupo sa bus na sinasakyan namin pa uwing probinsya noon. Pagkabagsak pa nga lang ng katawan ko. Wala pang ilang minuto ay nilamon na ako ng antok. Nang nasa kailaliman na ako ng pagtulog, bigla akong naalimpungatan. Sa kadahilan ng nakaramdam ako ng init at tila ba babaliktad ang sikmura ko noon. Nang malanghap ko ang simoy ng hangin na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Sandali akong tumayo mula sa pagkakahiga upang buksan ang bintana para kahit papano ay makalanghap ako ng sariwang hangin. Pakiwari ko kasi ay parang nasa isang kulob na kwarto ako ng mga sandaling yon. Noong akmang bubuksan ko na sana ang bintana, bigla akong natigilan nang may naririnig akong mahinang tunog ng ibon mula sa labas ng bahay. Tik-tik, 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 tik-tik. Ang tunog na naririnig ko, ayun bang parang dahan-dahang itinitik-tik ang kutsara sa babasaking plato. Ganun na ganun po kung maihahambing ang tunog na naririnig ko noon. Habang pinapakinggan ko nga ay para akong pinagsakluban ng kilabot. Nagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Kaya naman dali-dali na akong naglakad pabalik sa higaan at hindi ko na itinuloy pa na buksan ang bintana noon. Kinabukasan pagising ko, naabutan kong nagluluto na ang binan kong babae ng pang-umagahan. Samantalang si Isaac naman ay kausap nito ang binan kong lalaki sa labas ng bahay.
Tulungan ko na po kayo magluto dyan, Nay. Pagpepresenta kong wika sa biyanan ko. Sinabihan niya akong magkape na raw muna ako bago ko siya tulungang magluto. Biniro ko naman siya at sinabihang pwede ko naman pagsabayin ang pagkakape at pagluluto ng agahan nun. Ngumiti ang binan ko at ipinagtimplan niya ako ng kape. Naku, Nay, ako na po'y magtitimpla. Nakakahiya sa inyo. Ano ka ba naman, anak? Ngayon ka na nga lang nagbakasyon dito. Hayaan mo na ako na ako'y magtimpla ng kape mo. Wika niya at ipinagpatuloy na ang pagtitimpla. Hindi na lamang ako kumibo at hinayaan ko na nga lang siya sa ginagawa niya. Makalipas ang ilang saglit nun. Habang nagluluto kami ay naikwento ko sa binan ko ang tungkol sa narinig ko kagabi sa labas ng kanilang bintana. Ayan na nga ba yung sinasabi ko eh. Siguro binibisita ka na dito ng impaktang babaeng yon. Rinig kong saad ni Nanay Elena. At mahahalata sa tinig nito ang gigil na nararamdaman. Nagtaka ako at napatingin sa biyanan ko at naitanong sa isipan kung sino ang tinutukoy niyang impakta. Nay, sino po yung tinutukoy niyang impakta? Tanong ko pa. Dahil hindi ko na napigilan ng sarili. Kung pagbabasihan ko kasi ang boses ng biyanan ko habang nagsasalita nun, ay parang kilala niya ang tinutukoy niya at galit na galit siya dito. Ay sino pa nga ba? Kundi yung dating kasintahan ng asawa mo. Dating kasintahan? Sino po? Hindi ko naman po kilala yung dating kasintahan ng asawa ko eh. Tanong ko sa kanya. Sa mariin na boses ay sinabi ng biyanan kong ang impaktang sinasabi niya ay walang iba kundi si Diana. Siya ang impaktang bumisita sa bahay kagabi sa kaanyuan nito bilang aswang. Wag lang talaga siya magkamaling banggain ako. May nakahanda akong itak dito. Palagi ko pa naman itong hinahasa. Baka siya pa'y masampulan ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Hindi ko rin kasi alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi nun. Bagong salta lang ako at wala pa akong alam sa mga bagay-bagay na nangyayari sa baryo ng asawa ko. Lumabas na naman siguro yung maitim na buti ng mga impaktang yon. Gusto kang biktimahin. Naku talaga. Huwag lang talaga siya magkakamali sa akin dahil kung noon pinalagpas ko yung kademonyuhan ng isa sa mga angkan niya nung biktimahin yung pinagbubuntis ko. Ngayon, hindi ko na palalagpasin pa yung mga kahayupang ginagawa nila. Lalong-lalo ng impaktang yon. Nanggigigil na sabi ng biyanan ko. Sa katagalang pagtatalak ng biyanan ko, naglitanya na ito at maging ang nakaraan ng asawa ko, ang sinasabi niyang dating kasintahan ay naungkat na. Maging ang buhay ng dating kasintahan ni Isaac ay ikinuwento pa sa akin ng biyanan ko. Mahal, aalis na muna ako sandali ah. May pupuntahan lang ako. Paalam sa akin ni Isaac na matapos na kaming kumain ng agahan. Saan ka pupunta? Kakatapos lang natin mag-agahan no? Tanong ko sa kanya. Diyan lang. Saglitin ako. Uwi lang din ako kaagad. Hindi pa man ako tumango sa sinabi niya. Nagmadali na siyang lumabas ng bahay. Lingid sa kaalaman kong pupuntahan niya pala ang dati niyang kasintahan para kausapin ito. Oh, nasaan na yung asawa mo? Bakit ikaw lang mag-isa dito? Tanong sa akin ang binan kong babae nang makita niya akong nag-iisang nakaupo sa may balkonahe. Umalis po siya, Nay. May pupuntahan lang daw siya sandali. Tugon ko. Aba talaga namang napakatigas ng bungo ng taong yun ah. Sinabi ko na sa kanyang wag na wag siyang lalapit doon sa impaktang yon. Teka nga sandalit mapuntahan. Gigil na wika ni Nanay Elena na siyang labis kong ikinapagtaka. Saan po kayo pupunta, Nay? Tanong ko. Tumayo na rin ako para sundan ang biyanan ko na yon. Hindi niya ako pinansin. Sa halip ay nagmadali na siyang naglakad palabas ng bakuran.
Dahil sa kuryosidad ko kung saan pupunta ang binan ko at bakit parang nagpipigil ito sa galit ay sumunod ako sa kanya. Makaraan lamang ang ilang minutong paglalakad. Huminto kami sa nag-iisang bahay sa malawak na bakanting lupa. Magsasalita sana ako't magtanong sa biyanan ko nang sa biglang nakita ko si Isaac. Nasa loob ito ng bakuran at kaharap ang babaeng si Diana. Pero ang mas nagpagimpal sa akin ay ang isa pang matandang babaeng kalalapit pa lamang sa dalawa. Nakita kong nakamulagat ang mga mata ng matandang yon. Walang tigil sa pagnguya ang bibig na para bang may kinakain siyang mapupulang bagay. Hindi ko alam kung nga ba ang inunguya niya o hilaw na karne. Nang tingnan ko naman ang kamay niya ay may bahid yung pulang likido. At kung hindi ako nagkakamali, ay dugo ang nasa kamay ng matanda. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang katakot-takot na itsura ng matandang yon. Isipin niyo na lang, napakapangit ng itsura niya. Buhaghag at nagtataasan ng mga buhok. Makapal ang mga kilay nitong nagsalubong. Dilat na dilat ang mga matang kulay pula ang buong paligid. Kamuntikan nang bumaliktad ang sikmura ko nang masaksihan ko ang mga kaganapang yon. Pakiwari ko ay sandanling nanlambot ang mga tuhod ko at hindi makapaniwala sa nakikita. Mabuti na lang at mabilis akong inalalayan ni Nanay Elena bago pa man ako tuluyang bumagsak sa lupa. Umalis ka na rito at huwag ka nang bumalik pa. Umalis ka na at ilayo mo na rito yung asawa mong buntis. Bulyaw ni Diana at nanlilisik ang mga matang biglang tumitig sa akin. Natakot ako sa mga titig na ipinukol ni Diana. Lalong-lalo na ang matandang nasa tabi nito. Hindi mo na kailangan pagsabihin sa amin yan. Aalis talaga kami. Pumunta lang naman kami dito para sunduin niyang anak ko at balaan kayo magtiyahin. Agarang wika ng biyanan ko. Binalaan niya ang magtiyahing wag nang makakalapit pa sa amin. Dahil sa oras na malaman niyang may kinalaman na mga ito tungkol sa nangyari kagabi, titiyakin niyang mapapahiya ang mga ito. Dahil kahit sa mga karatig baryo, ay ipinangangalandakan niya talaga kung ano ang sikreto ng mag-ina. Saglit na natigilan si Diana pero ang tiyahin nito ay parang nababaliw na. Dahil bigla na lamang itong tumakbo papalapit sa biyanan ko habang nakaangat ang kamay na para bang sasakalin nito ang biyanan ko. Mabuti na lamang at mabilis itong naharangan ni Isaac noon. Sabay pinigilan niya ito. Umalis na kayo rito. Bago pa man dilim ang paningin ko't may magawa pa akong hindi maganda sa inyo. Bulyaw na matanda sa garalgal na boses noon. Isaac, halika na't umuwi na tayo. Tawag naman ng biyanan ko sa anak niya. Narinig kong humingi ng paumanhin si Isaac sa matanda at kay Diana. Bago pa ito lumabas ng bakuran. Nagngingit-ngit naman ako sa galit dahil sa ginawa ni Isaac. Hindi niya sinabi sa aking pupuntahan niya pala ang dati niyang kasintahan. Nang makauwi na kami sa bahay, dire-diretso na ako sa kwarto para magpakalma. Ikakalma ko lang ang sarili ko dahil baka hindi ako makapagpigil at maaway ko pa ang walang hiya kong asawa. Makaraan lamang ang ilang minuto, pumasok sa loob ng kwarto si Isaac. Humihingi ito ng paumanhin sa ginawang pagpunta sa dati niyang kasintahan noon. Nagngingit-ngit ako na tinanong ko sa kanya kung bakit pumunta siya sa bahay ng dati niyang kasintahan. Bakit hindi siya nagpaalam sa akin na doon palang punta niya? Kanina, nagtatanong ako kung saan siya pupunta. Hindi niya naman sinabi ang totoo. Pasensya ka na, mahal. Gusto ko lang naman makausap si Diana. Wika niya. Makausap? Bakit?
Bakit kailangan mo makausap yung babaeng yon? Hindi ba kahapon lang nagkausap na kayo? Hindi pa ba sapat sa yon? O may gusto ka pa dun sa babaeng yon? Magsabi ka ng totoo, Isaac. Mabilis lang naman akong kausap eh. Wika ko. Nagpaliwanag si Isaac. Sinabi niya na kaya siya pumunta sa bahay ni Diana dahil sa gusto niya lang kumpirmahin kung totoo ang usap-usapang aswang ito. Sinabi niya ring narinig niya ang usapan namin ni Nanay Elena at iyon ang dahilan kaya pumunta siya sa bahay ni Diana para kumprontahin ito. Kaya nga lang, nung naroroon na siya ay doon niya napagtantong hindi niya na pala kailangang kumprontahin ang mga ito dahil sa kitang-kita ng dalawang mga mata niya ang buong katotohanan. Anya, walang matinong tao o normal na tao ang kumakain ng hilaw na karne at sarap na sarap pa sa pagsipsip ng dugo noong bangkay ng hayop na yon. Saglit akong natahimik. Pinakinggan ang sinasabi ng asawa ko. Parang bigla akong pinagsisiyan ng mga nasabi kong hindi maganda sa kanya noon. Totoo pala talaga yung sinasabi ni Nanay na mga aswang yung angka ni Diana. Wika niya. Bakit? Ano pa ba yung nakita mo nung naroroon ka sa bahay nila? Tanong ko. Sinabi niya sa akin ang lahat-lahat na mga nakita niya pero mahirap nga lang magbintang at magpakalat ng kwento dahil hindi naman lahat ng tao ay maniniwala nun. Lalo na kung kagaya niyang hindi agad-agad maniniwala hanggat hindi niya nakikita ng harap-harapan. Nung medyo kumalma na ako ay sa sala na nga namin ipinagpatuloy ang pag-uusap. Maraming mga sinasabing hindi ka panipaniwala ang asawa ko noon. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. O ano, naniniwala ka na sa sinasabi ko? Sabat ng biyenan kong babae sa usapan namin ni Isaac noon. Kaya kita pinaalis dito noon dahil ayoko magkaroon tayo ng lahing aswang. Ano na lang yung sasabihin ng mga kapitbahay natin kung may lahi tayong ganun, di ba? E di pagpepesta na naman tayo niyan. Mabuti na lang talaga pilin at ikaw ang naging asawa nitong anak ko. Kundi, naku, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hoy Elena, mag-ingat-ingat ka nga dyan sa mga lumalabas sa bunganga mo. Para kang baboy na hindi pinapalamon dyan. Ngawa ka na ngawa. Sabay ng biyenan kong lalaki at sinabihan niyang hinaan ng boses dahil naririnig ng mga kapitbahay. Nakakahiya. Baka mamaya aakalain ng mga kapitbahay may kaaway umano ang biyenan kong babae. Abay, ano bang pakialam nila ha? Kahit na ipangalandakan ko pa sa buong barangay ang tungkol doon sa magtiyahin, wala silang pakialam doon. Wika ni Nanay Elena na mas lalo niya pang nilakasan ng boses. Ewan ko sa'yo, Elena. Tanda-tanda mo na pero ang hirap mong pagsabihan. Alam mo namang magiging dihado ka niyan kapag narinig ka ng mga kapitbahay. Pag kumalat dito sa lugar natin yung mga sinasabi mo, paano kung ipabarangay ka ni Salome? Dahil dyan sa mga bunganga mong walang preno. Anong gagawin mo, Aber? Biglang natahimik ang biyenan kong babae. Hindi na nakaimik pa. Binalingan ng biyenan kong babae ang asawa ko at sinabihan niya itong kailangan umano nila manguha ng bagakay at sanga ng suha para ilagay sa labas ng bahay. Pangontra umano yon sa mga aswang at para hindi na makalapit ang mga ito. Kung hindi nyo kasi na itatanong, takot sa mga matutulis na bagay at tinikang aswang. Dahil kapag nasugatan sila ng bagakay ay mahihirapan na silang magpagaling. At ang sanga ng suha naman ay napakaraming tinik yon. Kaya mahihirapan na talaga sila makalapit. Matapos sabihin yun ng biyenan ko ay agaran namang sumunod sa kanyang asawa ko. Nang araw ngang yon, pumunta sila sa gubat at nanguha na ng mga pangontrang bagay sa aswang. Ang sabi kasi ng biyenan kong lalaki nun, nasisiguro siyang susugod sa bahay ang tiyahing aswang ni Diana. Dahil sa natuklasan na ni Isaac at nakita ng harap-harapan
ang mismong katauhan nito. Kaya't mas mainam nang maging handa sa lahat at huwag magpakampante. Makaraan ng mahabang oras ay naging abala na sila sa paglalagay ng mga pangontra sa buong kabayan. Kinahapunan, matapos nilang ilagay lahat ng mga pangontra sa buong paligid nun, nagpausok ng goma ng sasakyang matagal nang nakatambak sa kanilang bakuran si Isaac. Pinapasok niya pa ako sa loob ng bahay dahil baka malanghap ko manong usok. Nakakasama sa bata. "Halika, Pilin. Tulungan mo na lamang ako magluto ng hapunan natin." Tawag naman sa akin ng biyenan kong babae. Kinagabihan, habang nagpapahinga na kami sa higaan, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na huni ng wakwak. Sa pandinig ko ay nagpabalik-balik lamang yun sa punong malapit sa bahay ng mga biyenan ko. Umaalulong na rin ang mga aso ng mga kapitbahay. Maski ang mga pusa ay parabang nagagalit at may kinatatakutan ng mga ito. "Walang hiya!" Bulalas ng asawa ko at agaran na siyang tumayot, lumabas ng silid. Sumunod na ako sa kanya palabas ng silid. Kaagad na kinuha niyang buntot ng pagi sa silid ng kanilang pintuan. Samantalang si Nanay Elena naman ay hawak-hawak nito ang 2x2 at ang biyenan kong lalaki ay itak naman ang hinahawakan. Dahan-dahang sumilip sa gilid ng bintana si Isaac at ang ama nito na para makita nila ang nilalang na nasa labas ng kanilang bakuran. Kahit na nakaramdam ako ng takot noon, ay hindi ako nagdalawang isip na sumilip na rin noong mapansin kong nakatulala ng dalawa. Nang makasilip na nga ako ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang dalawang babae na naroroon sa bakuran ng bahay. Nakatingala ang mga ito sa kalangitan at para bang nag-uusal dahil sa bumubuka-buka ang bibig nila. Maya-maya pa ay nagulat na lamang kami nang biglang tumingin ang dalawang babae direkta sa kung saan kami nakasilip. "Diyos ko, hindi ba si Diana yan at ang tiyahin niya?" Natatarantang tanong ng biyenan kong babae. Nangangatog ang mga kamay nitong may hawak ng 2x2. Maging ako man ay nangangatog na rin ang mga sandaling yon. Dahil samantakin mong nakita kong namumula ang mga mata ng magtiyahin at dahan-dahang humahaba at gumagalaw ang buhok ng mga ito. Tapos ay nakalutang yon, papalapit sa kinaroroonan namin. Halos maihina ako sa takot nang makita kong nakalutang ang magtiyahin papalapit sa may bintana, habang ang mga buhok ng mga ito ay parabang may mga sariling buhay. Dahil kusa yung gumagalaw at mas lalo pang humaba ng humaba nun. "Ano ba kayo? Huwag na kayong matakot. Hindi makakalapit sa bahay natin ang magtiyahing yan. Protektado ng mga pangontra tong bahay natin." Mariing sabi ni Nanay Elena. Nilapitan niya ako't hinawakan sa kamay. Akmang lalabasin na rin sana ni Isaac at ng ina nito ang mga aswang. Pero hindi pumayag ang biyenan kong babae. Sinabi niya sa dalawang ano't anuman ang mangyari, ay wag na wag silang lumabas ng bahay. Dahil hindi nila makakayang labanan ang dalawang aswang na yon. "Pambihira ka naman. Ito na yung pagkakataon nating mapatay ang mga yan eh. Pipigilan mo pa kami." Wika ng biyenan kong lalaki nun. Basta, dito lang kayo sa loob ng bahay at huwag na kayong lumabas." Wika ng biyenan kong babae. "Halika dito, iha. Huwag ka nang sumilip dyan at baka mapano ka." Saad naman ni Nanay Elena sa akin nun. Hinila niya ako at pinalis sa bintana kung saan ako nakasilip. Hindi pa man ako nakakalayo sa bintana. Narinig kong bigla na lamang napasigaw ang nilalang. Umatungal ito ng pagkalakas-lakas nun.
Kaya naman ay muli kaming napasilip ni Nanay Elena sa siwang ng bintana. Sa pagsilip nga namin, napatakip ako ng bibig nang malaman kong kaya pala umatungal ang nilalang sa kadahilanang natamaan ito ng matulis na bagakay na nakausli malapit sa pinagpwestuhan nila. Sa isang kurap lang ng mga mata ko ay naging isang napakalaking aso na ang dalawang babae. Halos panawan na ako ng ulirat habang pinagmamasdan ng dalawang nilalang dahil sa sobrang nakakakilabot ang itsura ng mga ito. Para yung mga unggoy pero nasa kaanyo ang aso. Pero kung pagmasdan mo na maigi ang kanilang mukha, ay masasabi mong itsura yun ng isang tao. Mabilis na tumakbo palayo ang dalawang nilalang nang marinig ng mga ito na nagsisigawan ng mga kapitbahay. Habulin niyo yung mga aswang na yon. Huwag niyo nang hayaang makatakas. Walang hiya. Sa oras na makatakas yung mga yan, babalik at babalik pa rin ang mga yan dito. Patayin niyo kapag nahuli niyo. Irinig kong sigaw ng isa sa mga kapitbahay. Lumabas na rin ang asawa ko at ang ama nito para makihabol na rin sa dalawang nilalang. Tinawag pa sila ni Nanay Elena at pinigilan pero hindi na nakinig ang dalawa. Nagpatuloy pa rin sila sa pagtakbo palabas ng bahay. Pero hindi pa man nakakalabas ng bakuran ng dalawa, ay mabilis nang nawala ang dalawang nilalang at hindi na nila nahabol pa. Kasama nilang ibang mga kapitbahay nang bumalik sila sa bahay. Nag-aalala ang mga itong tinanong kami kung ayos lamang ba umano kami at kung wala ba raw akong masamang nararamdaman. Sinabi ko sa kanilang wala naman akong masamang nararamdaman kaya't huwag na sila mag-alala pa. Mabuti naman kung ganun. Teka, hindi ba masakit yung tiyan mo? Tanong ng isa pa sa mga kapitbahay. Hindi po. Hindi masakit yung tiyan ko. Ayos lang po talaga ako. Tugon ko. Saka lamang tumigil sa pagtatanong ang mga ito nang makumbinsi ko silang ayos lang talaga ako. Kinabukasan ay maagang pinuntahan ng biyenan kong lalaki at ni Isaac ang bahay ng magtiyahin. Pero nang makarating sila doon, wala na silang nadatnan pa. Wasak na rin ang bahay ng magtiyahin at maging ang mga kagamitan ng mga ito. Ay halatang winasak rin yon bago tuluyang umalis ang magtiyahin na ito. Magmula nang umalis sa magtiyahin, wala na kaming napabalitaan pang may nanggagambalang mga nilalang. Naging maayos na rin ang pagbabakasyon namin hanggang sa makabalik na kami sa Manila.